Lola, good afternoon po. Dito po tayo, Lola. Good afternoon po, Nay Lucia. Tama po? Kayo po si Nay? Okay. Meron tayong video, panoorin niyo po. Lola na nananahi, no? Ng mga basahan na ibinebenta rin po niya. At yung yung kikitain niya po, dyan ay nakakatulong po sa pagpapaaral ng kanyang apo. At mano-mano niya po itong tinatahi. Wala pong makina. Nako, ang hirap nun kumano-mano. Tapos parang madilim pa yung pinagtatahian ni Lola, oh. So, ito po. Pero ano yung makina na yon? Sa ibang bahay Sa iba yun? naman po yun. Okay. Kumbaga yung sa kanya, siguro doon po siya humihingi ng mga pangretaso. Oh, doon nga, attorney. So yung Tapos, retaso ng doon sa mananahi na yun, kukunin yun na yung po ni kay Nanay. Lola. Okay. Nanay, good afternoon. Dito po tayo, Nanay. Nay, Naiyak na si Nanay. Naiyak na kayo agad, Nay. Ano po? Masaya lang po ako kasi nakita ko yung video ng apo ko. Natuwa po kayo, Nay. Opo. Nay Lucia, ano po ang pinagkakaabalahan po natin aside po sa pagbebenta po ng basahan? Wala na. Talagang yun po ang inyong kabuhayan. Alam ko yung mga apo ko, pag nasa school sila, magluluto din ako ng, before going to school, their breakfast. And then, abangan ko rin yung pag-uwi nila sa lunch nila, gano'n. So kayo rin po ang talagang nag-aaruga na lang sa inyong mga apo? Kasi yung mama nila, nasa pinasok ng kaibigan niya ng katulong. Magkano po ang inyong ginastos sa pamasahe, Nay? Inutang ko lang po doon sa kaibigan ko. Dalawa sila. Magkano po ang 300 sa isa, sa isa naman at 250. 250. Sige na, huwag niyo na pong alalahanin ang inyong pamasahe papunta, pati na rin po yung pabalik. Sagot na po yun ni Senator Raffy, huwag niyo na pong alalahanin Gusto ko yun. lang makatapos yung dalawang apo ko na walang tatay. Kapag wala na ako, meron din sila nga magandang kinabukasan sa kanilang mga pamilya. Gano'n. Nay, ano po ang klase? Baka may klase kayo ng makina na gusto nyong bilhin para po sa gusto inyong ko yung pananahi. medyo maganda kasi malakas pa naman din ako. Kahit gabi nananahi po ako. Tapos yun yung kanina na pinapakita sa video na kinakamay nyo na isa-isa pag gabi. Opo. Tama. Opo. Magkano nyo po nabebenta na yung isang bundle? Kasi kanina parang bundle. Tumaas kasi ang may labor materials ngayon. Ang 25 bundle po, every bundle is 25 pieces. 30 pesos lang. Pero yung bumibili sa akin, 5 pesos each na daw sa Quezon City. 5 pesos each po ang isang basahan? Hindi, isang piraso. Oo nga po, ang isang basahan 5 piso binibenta. Oo, nila. Yung bumili sa akin, malaki tubo. Pero 30 pesos nyo lang po na ibebenta. 30 pesos, 25 pieces. So parang 5 piso lang po ang inyong kita. Laki ng tubo nila pala. Okay. Hindi bale, at least meron ako din na konti-konti. Tama naman Kaysa po, masiro ako araw-araw. Okay, tama naman po. Lalo ngayon tumaas na lahat ang bilihin. At bigas na, wala na yung 40 pesos is 44 na. Pataas ng pataas po. Nandito rin po ang inyong apo na si Arlene. Opo. Si Arlene po ay isang estudyante at siya po ay nakatira ngayon kay nanay. Arlene, good afternoon. Good afternoon po. Sino yung kapatid mo? May isa ka ba bang kapatid? Opo. Bunso po, yung lalaki po Nag-aaral pa din. Opo. Okay. Tapos Arlene, aside from nag-aaral ka, tinutulungan mo din si nanay na Opo, manahe? magtaytay po. Oh, okay. So anong ginagawa mo? Anong routine nyo daily? Describe mo sa amin at sa mga netizens Pag natin. po, kasi umaga po yung pasok ko. Bali, uuwi po ko ng 3:00. Tapos po, mag-aasikaso ako muna sa bahay. Then, pag may tira pa pong oras, tinutulungan ko po si Lola magtaytay. Pag wala na po siyang taytay. Tapos, sino ang nagbebenta nung Bali po, natahi? pinapatahi niya po dun sa kakilala niya din po. Kasi po sira po yung makina niya gawa po nun. Di nagpapatay po siya dun sa kaibigan niya. Tapos po, yung kaibigan niya naman po, tinutulungan po siya para may benta po yung basahan niya. Okay. So, ikaw ay nag-aaral sa umaga.
Opo. Tapos, tinutulungan mo si nanay sa gabi. Opo, sa Lagro, JBS Lagro pa po kasi yung ano namin eh. Anong grade ka na ba? Grade 11 po. Okay, so senior high school. Yes O, pasensya na, hindi ko na po nabutan yung K-12. So, senior high school ka. Yung kapatid mo, anong grade na siya? Ano po siya, grade 4. Hinto-hinto po kasi gawa po ng hindi kaya pag-aralin ng sabay. Magkano ang baon niya sa araw-araw? Ngayon po kasi, bali po, ang pamasahe lang po yung kinukuha ko kay Lola. Bali po, balikan po, 160 po. Balikan na po yun. Then wala pa po dun yung lunch. Baon. Oo, lunch at Kakain na saka... lang po ako pag uuwi po ako sa bahay. Pero nag-aalmusal ka. Almusal lang po ng kape, yun lang po. Kape, almusal, tapos hindi ka magla-lunch, tapos sa pag-uwi mo na kayo Opo. kakain. Kasi Ganon po- din yung kapatid mo? Yung kapatid ko naman po, ganun Malapit din lang. po siya. Minsan po naman, pag may tira pong ulam, tsaka niya binabaon. So 160, 5 days a week ang inyong pasok, tama? Kami po grade 12 po, grade 11 po, MWF. So 3 beses sa isang linggo Apo. naman. Si mama mo, ano ang nagbibigay ba siya sa inyo habang Yes. nagtatrabaho siya? Yes po, nagbibigay po siya pero po kulang. Kasi gawa po ng 5,000 lang po yung sahod niya. 5,000. Tapos po, kulang pa po sa bayad sa bahay, sa ilaw, tubig, at saka panggastos po. Okay. Arlene, ano ang nais mo para sa iyong lola? Siyempre si lola ay may edad na at siya ang nag-aaruga sa inyo in the absence of your mother. Gusto ko po sa kanya, mabigay po yung gusto niya na materials po para pwede na po siya mapagod. Wow, Tapos po mabait para naman po may sarili na din po siyang makina. Matagal niya na po kasi yung hiling na magkaroon ng makina. Napakabait mo naman, Arlene. Pero ikaw, ano ang gusto mong maging pagka nakapagtapos ka ng pag-aaral? Siyempre, priority pa rin po natin, kagaya ng sinabi ni nanay kanina, no, na makapagtapos kayo ng pag-aaral. Opo, para sa kanilang mga... Tama. So ano ang pangarap Future mong life. maging? Gusto ko po makapagtapos. Kinuha ko po kasi ICT, computer. Gusto ko po makapagtrabaho sa opisina po para po makatulong kay Lola sa panggastos para po Mag-IT. mahinto na po siya sa pagbabasahan. Arlene, may mga nagtatanong lang yung tatay mo, kilala nyo ba? Or nasaan na po ang inyong ama? Magkaiba po kami ng Ako na lang po ang sasagot. Sige po, Nay. Yung nanay niya kasi may kapansanan. Ay nakikatulong. PWD. Ay na-desgrasya. Ay yung parang binuntis ba kasi bingi. Akala naman nitong mama niya, binata, may 2 anak pala. Yung ginawa ko habang maaga man, pinaghiwalay ko na lang. Na hindi niya kilala ang tatay niya. Ngayon nabalita namin sa probinsya, taga Cagayan Valley yun. Patay na daw na high blood. 2 anak niya na babae. Habang maaga, madagdagan pa ito. Yung kasaysayan niya, hindi niya kilala tatay niya. Iwalayan mo na yan. Tara na, uwi na tayo sa atin. So, hindi Sabi po ko, niya- pinalaki ko ito. Kahit kailan hindi niya na-meet ang kanyang ama? Hindi po. Pero balita ko na sa taga Cagayan Valley, patay na daw po. Ma'am Arlene. 2 years after. Oo, naiiyak po ang inyong apo. Ma'am Arlene, ano po ang nais niyong sabihin sa pamilya po ng inyong ama? Although hindi niyo po na kilala, pero ano po ang gusto niyong sabihin? Huwag ka maiya. Sabihin mo na. Wala na. Bakit kayo naiiyak, ma'am? Hindi ko man lang po nakilala kasi yung tatay ko tapos di ko man lang siya nakapili bago siya mamatay. Sige, Nay, ganito po. Nay, yung kahilingan mo na makakuha na tayo ng makina para sa panahi, huwag niyo na pong alalahanin, ha? At sagot na po yan ni Senator Idol. Nay, maraming salamat po sa Panginoon, pati kayo mga staff ni Senator, Honorable Senator Idol, si Rafi Tulfo po. Opo, at syempre ang kanyang may bahay na si Congresswoman Jocelyn Tulfo po ng AXIS. Susuklian ko rin siya sa last term niya ay talagang tutulungan namin din siya. Naku, Botante na po ito. Naku na, hindi naman po yun ang habol ni Senator. Hindi naman sa ganun. Ay, Opo. siyempre, sa napakalaking tulong ni Honorable Senator Rafi Tulfo is susuklian namin siya ng higit sa kanyang binibigay sa amin. Oo, promise po sa Panginoon. Alam nyo na, Salamat. yung tuwa nyo po ngayon at siguro pasasalamat kay Senator Rafi at kay Congresswoman, yun po ay sapat na
para po masatisfy kung ano po yung inyong pangangailangan, Nay. Kahit magkano lang po. Opo, hindi na po yung dahil sa sinasabi ninyo, hindi na po yun. Kami po dito sa Wanted sa radyo at ito po ay walang halong bias to, Shari, ha? Si Senator Raffy po talaga, gusto lang po talaga niyan tumulong sa tao. Ever since naman po na nagsimula siya, ma'am. So, wag niyo pong alalahanin yon, sagot na po nila yung inyong makina, pati na rin po yung pamasahe, kagaya ng nabanggit ko kanina. Salamat po. May nag-text ba? Ito nga, nanay. Baka may nag-text kasi si Senator. Ano sabi? Oo. Sabi ni Senator, tulungan si nanay, bigyan lahat, pati makina, retaso, lahat po sasagutin ni Senator, pati yung pamasahe niyo daw po. Salamat po. Nay, pati Salamat materyales, Sabi ni... Nag-text din si Kong eh. Si Kong Jocelyn. Dali, tignan ko sa messages ko. Nag-text din nanay si Congresswoman Jocelyn Tulfo. Sabi ni... Oo, nanay. Sabi ni Congresswoman Jocelyn, wag nang mag-alala si nanay. I-text ako kung magkano. Nanay. Ayan na. Ay, bahala na siya sa akin, sa amin. Nay, nanonood po kasi sila, si Senator at si Congresswoman. Although si Senator ay busy din po, para sa ating mga kapatid na nagtatanong kung nasan po si Senator Raffy, siya po ay busy sa Senado ngayong araw, kaya hindi po siya makakarating. Pero Nay, ano po ang nais niyong maiparating kay Senator Raffy at sa kanyang may bahay na si Congresswoman Jocelyn? Maraming salamat po, Senator Raffy Tulfo, sa napakahalagang malaking tulong mo sa amin. Sa ating hiling ay ibibigay mo po. Hindi kami nabigo maglola na humarap po sa inyo, pati rin si Congresswoman Jocelyn. Maraming salamat po at sana pagpalain din kayo ng Panginoon Diyos. Hindi kami nabigo ngayong oras na ito sa aming hiningi ng tulong sa inyo po. Salamat po sa inyo. Sana matagal pa rin ang inyong mga buhay. Marami pa kayong matulungan din na mahihirap na tao po. Maraming salamat din po, ma'am. At si Ma'am Arlene, pati na rin ang inyong kapatid, kung ano po yung pangangailangan niya sa eskwelahan, ma'am. Nasa linya natin yung barangay secretary po. Na si may bibigay silang tulong? Yan. Ma'am Sheila Palma ng barangay San Isidro Rodriguez Rizal. Yes po, magandang hapon po. Yes, hello, good afternoon, Ma'am Sheila. Si Attorney Pao Cruz po ito ng ACT-CIS Party List. Ma'am, nandito po ang inyong mga constituents, si Ma'am Lucia at si Ma'am Arlene Takaban. At ma'am, meron po ba kaya silang maasahang tulong mula sa ating barangay captain dyan sa barangay San Isidro? Yes po, good afternoon po, Attorney Pao. And good afternoon po kay Lola Lucila and kay Ma'am Arlene po. And mula po sa aming barangay dito sa San Isidro, Montalban, Rizal po. And mula po kay Kapitan Karen May Hernandez at sa bumubuo po ng aming sangguniang barangay. Bukas po ang aming barangay po para po makatulong po kay Lola Lucila. Anything po, financial assistance po, medical assistance, willing po ang aming barangay na makapagbigay po ng tulong sa kanya. Actually po, nung tumawag po kanina sa amin ang inyong tanggapan, pumunta po agad ang aming social service doon po sa kanilang tahanan para ma-check po kung ano po talaga yung status ng kanilang pamumuhay. Nakita naman po namin na talagang kailangan po talaga ng tulong. Nakausap po namin yung kanyang apo at sinabi nga po na umalis po si Lola para humingi po ng tulong. Yung kanya pong anak ay driver at yung yung asawa po, yung nanay po ni Ma'am Arlene ay kasambahay nga po. So, doon po namin napag-alaman na talagang sila po ay nabibilang sa mahirap na pamilya. So, yung barangay naman po namin ay willing tumulong. Sa kasalukuyan po, lahat naman po ng senior citizen po namin may binibigay naman po na cash gift.
yung aming barangay. And meron naman po tayong pwedeng maibigay na financial na tulong kay Lola. Miss Palma, magkano kaya itong ating pinag-uusapang financial assistance? Para syempre alam ni nanay kung ano ang i-expect niyang matanggap sa barangay. Pupunta na lang po siguro kami personal po kay Lola kung ano po yung pwede namin, o kung ano po talaga yung kailangan niya po. Kasi kung livelihood po, mas gusto po sana namin yung pangmatagalan po na tulong yung maibibigay po namin sa kanya. Kasi kung maliit na amount lang po yan, baka sandalian lang po na maubos. Mas gusto po sana namin yung livelihood na lang po yung bibigay. Kung mabibigyan po si nanay ng sewing machine at pangretaso, yun, ganun na lang din po yung ibibigay namin. Karagdagang livelihood program po yung ibibigay namin kay nanay. Yung pandagdag na lang po dun sa ibibigay po ni Senator Tulfo na lang po yung ibibigay din po namin. Kaya yata ng dalawang makina ito kasi magbibigay na si Senator at saka si Congresswoman Jocelyn, magbibigay pa ang barangay, Nay. So, ibig sabihin, sa kanya na lang. Posibleng dalawa kami makina. Oo. May kita. Ma'am Palma, baka naman meron po kayo dyan na pwedeng scholarship o pang tulong po sa edukasyon po ni Ma'am Arlene at ng kanyang kapatid dahil kagaya po ng nabanggit nila ay sila po ay medyo hirap sa pamasahe at pambaon at karaniwan po ay hindi na po sila nakakakain sa eskwelahan. Actually po, si Kapitana Mayet po at ang dating punong bayan po ng Montalban, si Kuya Tom po, meron po silang tinayong CCH Foundation. Yun po yung dating punong bayan po natin, si Mayor Cecilio Hernandez. Nagtayo po sila ng CCH Foundation kung saan po sila po ay nagbibigay ng scholar po doon sa mga estudyanteng willing pong magtapos ng pag-aaral. So, itatry ko pong ilapit si Ma'am Arlene, gayon din po yung kanyang kapatid para po doon sa scholarship program po ng CCH Foundation. At saka po meron pong si Kapitana Mayet po, meron po tayong ulam project po dyan sa may bandang Southville 8B, Southville 8C po, kung saan po malapit yung bahay ni Nanay Lucila. Yan po yung mga estudyante na hindi nakakapasok dahil po walang pangbaon sa wala pong pambaon sa eskwela. So, yan po yung mga isa po yan sa mga programa namin dito sa barangay. Yan po yung hindi nakakapasok na mga estudyante dahil wala po silang pambaon. So, pwede po nating isama dyan si Ma'am Arlene saka po yung kapatid niya. Ayun. Para po hindi na po nila maging problema yung pambaon nila sa pang-araw-araw. Napakaganda pong pakinggan yan, Ma'am Palma, ang barangay secretary po ng Barangay San Isidro. No? At sana po kami po ay umaasa na magtuloy-tuloy po ang inyong serbisyo dyan sa Barangay San Isidro. At kami po dito sa Wanted sa Radyo ay pasasamahan din po namin si Nanay Lucia at si Ma'am Arlene sa inyong barangay para po malaman na po nila kung ano po ang kanilang maaring makuhang benepisyo o scholarship kagaya nga ng nabanggit natin kanina para po sa mga batang nag-aaral. Again, maraming salamat Ma'am Sheila Palma, ang Barangay Secretary po ng Barangay San Isidro Rodriguez Rizal. Maraming salamat po sa inyong panahon ngayong hapon. Walang anuman po. Asahan niyo po ang serbisyo po namin ay 24/7 po dito po sa Barangay San Isidro. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Sana lahat ng barangay ganyan, attorney. Mapapasana all ka na lang. No? Ang dami pong, Nay, narinig niyo po kanina, magbibigay po sila ng pangkabuhayan. Yun po ang kanilang maaring ibigay. At para po kay Ma'am Arlene ay educational assistance po. Maganda Yes po. yung pangako na naman yan. Kakausapin po kayo namin sa kabilang studio. Kausapin po kayo ni Ate Odette doon, Nanay, ha? Opo, Ilatag na po natin lahat po ng tulong po na ibibigay sa inyo. Kasama po yung sinabi namin na pamasahe, Nanay, okay? Opo. Sige po. Arlene, salamat, Okay ka na? Nanay. Salamat po. Okay. Sige, thank you so much. Salamat mga Nanay. buhay, pati rin si Honorable. Sinintol mo. Aba, Thank you, Nay. Salamat po. Salamat. Yes, salamat. Arlene, pasabi na lang din kina Miss Odette kung ano yung kailangan niyo for school para at least matulungan. Ha? Oo. Thank you, Nanay. Salamat. 2 taon na natambay and then, siyempre, para may cellphone din daw siya. Hindi naman Okay. mabili. Okay. Sige po, Nay. Maraming salamat po. Thank you, Nanay. Salamat. Opo. Nami-miss ko yung lola ko. Kaya Nami-miss nga ko yung eh. lola ko. Thank you, Nanay.